Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message. Anong energy ng person mo? Give me the message. Anong energy ng person mo? Oh, tumalsik to. Nine of Swords, upright. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Meron dito na Four of Wands, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ka ditong Two of Swords. Then the Seven of Cups. Give me more information. Anong energy ng person mo? Meron ditong Knight of Wands, upright. Okay. Then, Queen of Swords. Eight of Swords, reverse. The Empress. And Two of Wands. Okay? Meron ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Aries, Leo, Sagittarius. And Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ditong Taurus. Ayun. Yun lang yung nakikita ko dito. Tingnan pa natin dito kung ano yung lalabas pa. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ka ditong Nine of Swords. Nine of Swords. Upright. And Ten of Swords. Upright. Okay? So, nakikita ko dito, no? Tong person mo, nakakaramdam to ng bagabag. Hindi nakakatulog, ayan. Hindi siya nakakatulog. Marami siyang iniisip. Nakikitaan ko dito na feeling ng tao na to, no, yung pakaramdam niya dito, sobrang stress, ganyan. Nahirapan sa sitwasyon. Okay, hindi siya mapakali. Ito lang nakikita ko kasi lumabas ang Ten of Swords and Nine of Swords, upright. Pareho pa silang upright. So, ito lang yung nakikita ko dito. May problema tong tinatahak, okay? Malakas dito yung Gemini. Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Tingnan pa natin dito sa Four of Wands. Wands reverse. Then sinabayan ng Eight of Pentacles upright. Okay. Kaya pala stress tong person mo or hindi makatulog. Kasi mas nakatutok siya ngayon sa kanyang financial, okay? Pero ganun pa man ano, kahit nakatutok siya sa kanyang financial, meron pa ditong hindi nagkikita. Wala pang nagaganap na usapan dito, okay? Malayo pa kayo sa bawat isa. Maybe 4 months, 4 years, 8 months, wala pa kayong communication ng tao na to. Pero itong tao na to, mas priority kasi niya yung kanyang pera, yung kanyang pangkabuhayan. Mas inuuna niya ito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito sa Eight of Pentacles, may transformation na nagaganap sa kanya. Then nakikitaan ko rin dito, hindi to nawawala ng pag-asa. Marami pa rin tong gustong mangyari. Pero nakikitaan ko kasi dito, mas inuuna muna niya yung kanyang stability. Hindi pa kayo nagkikita nito. Hindi pa rin siya nagmimensahe sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Then dito no, sa Two of Swords, upright. Then sinabayan ng Nine of Wands, reverse. So nakikitaan ko dito no, mabagal tong kumilos. Kumbaga, meron na ako nakikita ditong distance. Malakas dito ang Sagittarius.
Then, meron din ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Nine of Wands reverse. Then, Two of Swords. Iniisip ka nito. Andun pa rin yung lalim ng kanyang nararamdaman sa'yo. Pero wala siyang ginagawang pagkilos. Ito lang yung nakikita ko. Iniisip ka lang niya. Maybe, yung bang ang pag-iisip nito ay sa madalas sa first quarter ng moon. Okay, yung first quarter moon. Ito lang yung nakikita ko. Kasi meron ako nakikita ditong first quarter moon. So, iniisip ka na nun or itong tao na ito, no, inaalala niya yung mga memories na magkasama kayo. Yung sweet pa kayong dalawa. Ganun. Mabagal to, hindi to kumikilos. Wala siyang action na ginagawa. Nakikita ko rin dito yung distance. Hindi pa to nagme-message. Okay? Mabagal ang pagkilos nito. Pero nakikita ko dito, no, may lungkot itong nadarama. Malungkot siya ngayon. Pag naaalala ka niya, nalulungkot siya. Ayun. Meron ako nakikita ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Maybe kaya nalulungkot tong tao na ito kasi hindi kayo magkasama. Kung makikita mo naman, nakahalumbaba pa siya, oh. Then mayroon ditong dalawang ibon. Ito lang yung nakikita ko. Pero nakikita ko ditong lovebirds, pero malungkot tong tao. Naalala niya yung bawat sandali na magkasama kayo. Ito lang yung nakikita ko dito, okay? May Sagittarius. Then dito, no, sa Seven of Cups upright. Oh, Four of Wands. So, ito pala yung gusto niya mangyari sa connection na to. Nakita ko dito yung Scorpio, Cancer, and Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Malakas ang Aries. Hinihiling ka nito. Okay? Hinihiling ka nito. Hinihiling nito yung pagbabago, magkita kayong muli, magkaroon ng reunion sa bawat isa. Ito lang yung nakikita ko. O, pwede rin sabihin kung ikaw yung Aries, nahiling ka dito. Ito lang yung nakikita ko, ha. Meron ditong taong humihiling. Gusto ng pagbabago, gusto ng renewal, gusto ng transformation. Sa Four of Wands. Kung madalas mo makita yung 11-11, nagko-connect kayo neto, nag-iisipan kayong dalawa. Ayun. Minamanifest ka nito, hinihiling ka neto. Okay? Medyo nakakaramdam din to minsan ng kalabuan kung paano mangyayari yung hinihiling niya. Pero, hindi pa rin to nasuko sa connection na to. Ito lang yung nakikita ko. Wini-wish niya to sa mga bituin or pwede rin sabihin lagi ito nakatingala sa langit. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Kasi kung makikita mo dito, no, sa arrow, ikaw to yung star. Yung tinututok dito. Ayan. Wini-wish ka niya. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin dito sa Nine of Wands upright. Sinabayan ng Ten of Cups, reverse. So, meron ditong broken family. Hindi nagkasundo or pwede rin sabihin, ito na yung gusto nyong mangyari sana. Okay? Kumbaga, bumuo ng isang pamilya pero hindi naging successful yung connection. Itong tao na ito, Scorpio, Cancer, and Pisces. Malakas yung Pisces, okay? Nawalan to ng pag-asa sa connection na to. Pero andun pa rin yung masidhing nararamdaman ng tao nito sa'yo. Andun pa rin yung passion. Andun pa rin yung gusto niyang kumilos. Gusto niyang ayusin. Pero hindi pa rin to kumikilos. Gusto niya lang. Pero nangyari dito, kumbaga, nawawalan ng pag-asa to. Pwede rin sabihin, inayawan mo na to. Hindi ka niya makumbinsi. Mga ganun ba? Kaya itong tao nito nawawalan ng pag-asa. Pero kung yung nararamdaman ng tao nito, matindi pa rin, okay? May passion pa rin. Ito lang yung nakikita ko. Gusto ka pa rin niya. May attraction pa din. Meron ditong Year of the Horse. Ito lang yung nakikita ko. Pwede ikaw Year of the Horse ka. Meron ditong Queen of Swords. Reverse. Then the World. So,
meron dito na Gemini, Aquarius, and Libra. So, ibig sabihin meron kayo ditong distance. Meron ditong kaibahan. May travel. Need pa na mag-travel para makita ka ng tao na ito. Maybe kaya tong tao na to, nalulungkot, hindi pa makakilos kasi nasa ibang bansa, o pwede rin sabihin nasa ibang bansa ka, iniintay ka ng tao na to, o pwede rin sabihin na may distance kaya hindi to makakilos hanggang alaala. Okay, kaya ito hindi makagawa ng action kasi malayo kayo sa bawat isa. Then nakikitaan ko dito, yung isa dito, binaba niya na yung ego niya para sa person niya. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong magmimensahe sa'yo. Kumbaga itong tao na ito, nagiging siyang mahina ngayon sa Queen of Swords reverse. Maybe, dahil naaalala ka niya. Kumbaga ikaw yung nagiging kahinaan ng tao na to. Once na naaalala ka niya, parang ayaw ka niyang ikat sa buhay niya. Gusto niya pa rin maayos yung connection. Kaya lang meron sa inyong kaibahan, Kung makikita mo naman dito, dito yung araw at dito ay gabi. So, then lumabas ang the world. Nakikita ko dito yung kaibahan ninyong dalawa. Okay? Magkaibang mundo. Yan. Kumbagay araw dito, gabi doon. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Gemini, Aquarius, and Libra, nag-iintay lang to. Kumbaga, binabana nito yung ego niya. Tinanggap niya yung pagkakamali niya. Dito sa Queen of Swords, kumbaga nalilito siya, hindi siya makapag-desisyon or alam mo yun, hindi siya makapag-isip ng maayos. Ganon. Ito lang nakikita ko sa Queen of Swords reverse. Hindi siya nagiging matalino sa sitwasyon. Kumbaga, mas pinaiiral niya dito yung kanyang emotion kaysa yung kanyang utak dito. Kasi yung feelings niya pa rin meron pa rin tong nararamdaman. Ito lang yung nakikita ko. The Eight of Swords reverse. So, itong tao na ito, nafe-feel ko dito yung pinakakawalan na nito yung kanyang nararamdaman. Kumbaga, nararamdaman ko dito yung naka-stuck to sa sitwasyon. Lumabas ang dahang one reverse. Nagkakaroon na to ng realization. Kumbaga, natatanggap niya na yung sitwasyon. Pwedeng energy mo rin ito, Kumbaga, itong tao na ito, pinapakawalan niya na yung kanyang sakit or yung emotion, sakit ng nararamdaman or yung emotion niya para rito. Kasi ayaw niya nang ma-stuck sa sitwasyon. Kumbaga pinapalaya niya na yung sarili niya. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Hindi niya na iginagapos yung sarili niya dito sa person niya. Ganun ba? Ganito yung energy nito. Gusto niya nang malaya sa kanyang nararamdaman. Sa Eight of Swords, gusto niyang maging, maybe itong tao na to meron siyang binabago sa kanyang sarili. Yung bang tipo na sabihin natin na nag-exercise na siya, inaalagaan niya na yung sarili niya. Kumbaga nagising to. Ayun, ito lang nakikita ko. Nagising. Then dito The Empress. Kasi lumabas pa ang The Empress. Meron ditong Taurus. Maybe itong tao na ito, na-realize na ito Kumbaga naibalik niya yung tapang at lakas ng tao na ito. Meron ditong Taurus. Nagiging na tong mabuting ina or ama, or pwede rin sabihin kung ikaw man ay walang anak, gusto mo magkaroon ng anak na kung saan magiging kang mabuti para rito. Alam mo yung gusto mong mangyari. Kumbaga nakikitaan ko rin dito yung boundary mo. Lumalago ka, nagiging maayos yung buhay mo, nare-receive mo yung tagumpay na meron ka. Pwede rin sabihin na kahit loveless ka, okay yung karera ng buhay mo, okay yung kaperahan mo. Kumbaga nagkakaroon ka na dito ng kaliwanagan. Alam mo yung gusto mong mangyari o maganap sa buhay mo. O pwede rin sabihin, ito yung person mo. Alam niya na yung gusto niyang mangyari. Kung before, yung wishy-washy siya, yung hindi niya alam kung yung bagang masasabing hindi ka secure sa tao na to. Pero dahil nawala kayo sa bawat isa, nagkaroon to ng realization na alam niya na ikaw pala yung para sa kanya. Or kung hindi naman to siya, pwedeng ikaw to, yung energy ng Empress na marami kang binabago. Alam mo na, nagkaroon ka na dito ng kaliwanagan. Kung meron ka mang anak, mas pinapriority mo yung anak mo, nagiging kang mabuting ina't ama sa anak mo. Ganun yung energy kasi bukas yung third eye chakra mo dito. Kumbaga sa third eye chakra mo dito, andun ka sa mismong priority mo, yung kinabukasan mo. Marami kang ideas na pumapasok sa kaisipan mo. Ito lang nakikita ko kung makikita mo dito yung light, naliliwanagan ka sa sitwasyon na meron ka.
at mas lumalago ka. Ito lang yung nakikita ko dito. Then two of wands, meron ditong nag-iintay, Aries, Leo, Sagittarius. Kumbaga, nakikitaan ko dito na meron talagang nasa ibang bansa. Nakatingin pa rin sa buwan. Kumbaga, ang energy nito, divine feminine energy. Yung emotional tong tao nito. May pagka-impat, okay? Kumbaga itong tao nito, alam niya yung bagang parang may connection pa rin kayong dalawa kahit wala kayong connection na matagal na, nararamdaman niyo pa rin yung bawat isa. Parang hindi siya lumayo sa'yo. Ganun ang energy nito. Meron tong pag-iintay, okay? Meron tong iniintay. Ayan, pwedeng sabihin nagmamanifest ito sa buwan, pwedeng ikaw ito o pwede yung person mo, meron siyang hinihiling sa buwan, lalo-lalo na pag full moon kasi malakas ang energy ng full moon, okay? Kumbaga meron siyang hinihiling, mga ganun ba? Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan pa natin dito, kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Give me more information. Ayan. Meron ka ditong soulmate. Okay. So, narito yung pa rin yung emotion eh. So, nakikita ko dito yung soul connection. Yung sinabi ko kanina, kahit matagal na kayong hindi nagkikita, andun pa rin yung connection. Kumbaga, meron kayong soul contract ng tao nito. Kung bakit kahit matagal na kayong panong, bakit nafe-feel mo pa rin, parang kahapon lang nangyari to, okay? Kasi andun pa rin parang sariwa pa rin sa isipan mo yung mga pangyayari o sariwa pa rin sa isipan mo yung samahan yung dalawa, okay? Then dito, abundance, nagiging kang abundance dito kasi narito ang the Empress, okay? Mas marami ditong nagiging kang positibo sa iyong kaisipan, alam mo yung gusto mong gawin, minamanifest mo kung ano talaga yung gusto mo, nagiging malinaw yung kaisipan mo. Yung sinabi ko kanina dito sa The Empress. So, confirmation. Then dito, Hand of Cards. So, nakikitaan ko dito, nasa iyo yung alas. Kumbaga, nasa iyo yung pagkakataon kung paano mo babalasahin yung bara, kung paano mo hahawakan ang iyong Ace of Card. Okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na nagiging kang matalino or nagkakaroon ka dito ng strategy sa mga hakbang na ginagawa mo. Okay, ito lang nakikita ko dito. Engagement ring. So, itong tao nito, kasi meron ako nakita dito na 10 of Cups, hindi nagkatuluyan or kung magjowa pa kayo nito, hindi pa kayo nakakasal. So, nakita ko dito hindi to nagkatuluyan. Meron ditong promise na hindi natupad. So, itong tao na ito, andun pa rin yung masidhin niyang nararamdaman sa'yo. Meron tong gustong ibigay sa'yo, okay? Engagement ring. Ito lang yung nakikita ko. Pero dahil wishy-washy to before, ngayon alam niya na kung ano yung gusto niyang mangyari dito. Ito lang yung nakikita ko. Yung iba sa inyo hindi halos lahat. Kisses. Maybe madalas ka nitong i-flying kiss. Kung yung person mo dito ay mahilig mag-flying kiss. Okay? Kasi ito yung pagpapahayag niya ng kanyang nararamdaman na gusto ka niya. Kumbaga yung kanyang pag-ibig sa iyo unconditional, then ito yung binibigay niya para sa yung giving and receiving affection. Kasi nakikitaan ko dito na itong tao nito ay talagang in love sa iyo, okay? Kisses, separation. So yung sinabi ko kanina, meron talaga ditong hiwalay nangyari. Pwedeng sabihin itong separation nito ay may dahilan kung bakit naganap ito. Pwede din yun para matuto ang bawat isa. Pero nakikitaan ko rin dito na itong tao nito, dito sa separation na nangyari, nagkakaroon to ng realization na kung saan itong tao nito ay iniisip ka. Maybe before itong separation na naganap nito, hindi pa siya sigurado sa connection na to. At dahil doon sa pagkakawala ninyo, nalungkot tong tao nito. At dahil yung hindi na kayo nag-uusap nito dahil sa pagkakawala ninyo, dun na-develop lalo yung nararamdaman ng tao nito. Dun na-develop yung namimiss ka niya, mahalaga ka pala niya, mahalaga ka pala sa kanya, yung mga ganun ba? Then, kumbaga, hinahanap-hanap ka niya. Kasi kung makikita mo dito sa Two of Swords, iniisip ka niya okay? Naalala niya yung dalawa, yung magkasama kayong dalawa. Ito lang yung nakikita ko. Ayan po. Thank you for watching. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.